Immersion? Hindi maiwasan ni Laya na magtaas ng tinig. Dad? What's wrong? Prerequisite yun ng pamilya natin bago i-transfer ang kumpanya sa bagong tagapagmana. I did that before. Kalmado lang nasabi ng daddy ni Laya na si Don Diego Trinidad. Ano ba naman ang mahirap sa immersion, Iha? That's nothing compared to what you will gain. Trinidad Holdings will be yours in no time. I still don't get it, Dad. Reklamo ni Laya. Maiintindihan mo kapag naroon ka na. Makahulog ang sabi ng daddy niya. At syempre ay wala siyang nagawa. Ang utos ng presidente ng Trinidad Holdings ay hindi maaaring suwayin. Ikaw na ang susunod na presidente ng kumpanya, Malaya Trinidad. Okay lang yan. Ani sa sarili, saka nagsindi ng sigarilyo. Nasa parking lot na siya at naghahanda ng umuwi. 8:00 na ng gabi. Siya na lang yata ang naroon. Ang sabi ng karamihan ay workaholic siya. Ang nais lang naman niya ay patunayan na kahit babae siya, ay hindi siya maaaring smuli ng mga empleyado ng kumpanya. Yossi na naman. Sita sa kanya ni Ruben. Isang malapit na kaibigan si Ruben. Sekretary rin ito ng daddy ni Malaya. At bakit ka narito? Tanong niya sa lalaki. May pinatapos ang daddy mo. Handa ka na ba sa immersion? Bigla ay tanong nito. I don't know. Pag-amin niya. Hindi raw pwedeng magpakilala sa mga tao si Malaya. Kailangan niya makihalubilo. Walang cards, walang smartphone. Hindi niya alam kung immersion yon o parusa. Wala kang choice, Laya. Alam ko, pero hindi ko alam kung galit ba sa akin si Daddy kaya kailangan nitong gawin. May gusto lang siguro si Sir Diego na matutunan ka sa magiging experience mo ron. Like what? Ang mamali mo sa kalsada? Limited ang cash na pwede kong dalhin doon. Tapos isang buwan daw ako sa immersion, Ruben. It's up to you kung mamamalimos ka o gagamitin mo ang limited mong cash para paramihin yun. Nakangiti lang nasabi ni Ruben. In a month? Nalalaki ang mga matang tanong niya. Negosyante ka. Alam mo kung paano magpalago ng pera, Laya. Bali walang sabi ni Ruben, saka nagpaalam. Siya naman ay umuwi na matapos magyosi. Huminga ng malalim si Laya. Yun na ang araw ng kanyang immersion. May inabahang bahay ang daddy niya sa isang barangay sa Maynila. Hindi siya sigurado kung saang mismong parte yun, pero nagpapasalamat na lang siya na hindi naman yun squatters area. Ganoon pa man ay maingay sa lugar na yon. Umuupa siya sa ngayon sa isang compound at malaki yon. Marahil ay may 10 pinto. Ito ang unit mo, Laya. Ani Ruben sa kanya nang nasa tapat na sila ng dulong pinto sa loob ng compound. Paano ang mga gamit ko? Ni hindi man lang maipasok ang kotse mo rito dahil may nakaharang na jeep. Reklamo niya. Wala ka namang masyadong gamit eh. Natatawang sabi ni Ruben. Sa bagay nga, sa isip-isip niya. Hindi naman pala parusa ang pagtira roon dahil fully furnished ang apartment. May TV naman, sofa, refrigerator, at lahat ng pwedeng magamit sa pagluluto. Kaso, nakalimutan yata ng daddy niya na hindi siya marunong magluto. Paano? Maiwan na kita dito, Laya ha? Tawagan mo na lang ako kapag may emergency. Bili ni Ruben sa kanya. Napabuga na lang ng hangin si Laya nang ilabas mula sa bag ang kanyang cellphone. Lumang klase yon. Colored naman pero pang text at tawag lang. Sinigurado ng daddy niya na wala siyang access sa kanyang mga banking accounts at email. Bawal siyang magtrabaho. Ilang oras pa lang siya sa apartment na yon ay bored na siya. Itutulog na lang sana niya ang pagkainip. Kaya lang ay biglang nag-ingay ang jeep sa labas. Inis na lumabas siya. Sisitahin talaga niya kung sino man ang nag-iingay na yon. Mister, tawag niya sa lalaking may kung anong binubuting-ting sa makina ng jeep. Hindi siya nito pinapansin, kaya mas nilakasan niya ang tinig. Mister! Noon lang siya nilingon ng lalaki. Natigilan siya ng bahagya nang tumutok sa kanyang isang pares ng napakaamong mata. Tumikhim siya ng makabawi. Mister, baka naman pwedeng wag sa loob ng compound mo gawin yung jeep mo. Anya rito. Nakatapat ka pa sa bintana ko. Nakakabulahaw ka. Sorry, katapat ka kasi ng bahay namin. Bali walang sagot ng lalaki. Bagong lipat ka ba rito? Masasanay ka rin, miss. Napakawalang konsiderasyon. Sigaw ni Malaya sa isip, ngunit pinilit pa rin niyang kumalma. Masasanay? Ano ba yung pag-iingay mo ng makina?
Yan ba ang paraan mo ng pag-welcome sa akin? Ayaw niyang makipag-away sa unang araw niya sa lugar na yon. Ngunit sinusukat yata ng lalaki ang pasensya niya. Gwapo sana ito, kaya lang ay arogante at walang konsiderasyon. Miss, hindi ako pwedeng gumawa sa labas. Magkaka-traffic dun. Sa talyer, inis niyang sagot. Magbabayad pa ako ron. Kaya ko namang gawin dito. Imbes ay tugon ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Miss Suplada. Saglit lang to. Kapag okay na, mamamasada na ako. Inirapan niya ng matindi ang lalaki bago ito nilayasan. So much for my first day here. Anya sa sarili na nasa loob na ng apartment. Dahil hindi makatulog, ay sinubukan na lang ni Laya na planuhin ang isang buwan niya sa lugar na yon. 20,000. Anya matapos bilangin ng pera sa wallet. Paano ko ito pagkakasyahin sa loob ng isang buwan? Kapag umorder siya ng pagkain, ay pihadong hindi aabot ang pera niya. Kulang ang 1,000 kung o-order lang siya mula umaga hanggang gabi. Paano kapag kinailangan niya pa ng pera? Paano pala ako o-order sa phone ko na to? Nais niyang iba ang katabing cellphone. Prepaid pa ang load niyon. Nasa gitna siya ng pag-iisip kung paano pagkakasyahin ang pera nang biglang may kumatok. Isang maliit at cute na babae ang bumungad sa kanya. Tiningnan niya ito na tila nagtatanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Hi! Nakangiting bati sa kanya ng babae. Ako si Mimi, katiwala ako rito sa compound. Hello! Anya sa kapilit ng humiti. Ako si Laya. Pagpapakilala niya sa sarili. Dahil bago ka rito, nagluto ako. Ani Mini sabay abot sa kanya ng isang Tupperware. Hindi niya agad napansin na may bitbit itong ganoon. Salamat. Tikman mo, masarap yan. Ani Mini. Gusto mong tumuloy? Ang ingay eh. Anya kay Mini. Pinaparinggan niya ang kapitbahay niya nag-aayos ng jeep pero parang wala itong naririnig. Sige. Binuksan ni Laya ang Tupperware at natakam nang makitang chicken curry ang laman yon. Naging ugali ko nang ipagluto ang mga bagong tenants dito. Doon pala ako sa maliit na kwarto sa unahang bahagi ng compound ng i-stay. Kapag may kailangan ka, puntahan mo lang ako. Sabi ni Mini. Teka, may kanin ka ba, Laya? Napakagat ng labi si Laya. Wala eh. Nako, sandali. Ikukuha kita sa bahay, may bago akong saing na kanin. Presenta ng babae sabay labas ng pinto. Pagbalik ay may Tupperware na namang dala. Salamat ah. Sinserong sabi niya kay Mini. Walang anuman, kain ka na. At ganoon na nga ang ginawa ni Laya. Parang nais niyang iuwi sa mansyon si Mini. Napakasarap ng luto nito. Ang sarap naman nito, Mini. Ay, salamat naman at nagustuhan mo. Nakangiti sabi ng babae. Yan lang ang kaligayahan ko, ang magluto ng masarap na pagkain. May restaurant ka ba? Natawa si Mini. Saan naman ako kukuha ng budget para magtayo ng restaurant? Allowance lang ang sahod ko rito sa compound. Racket-racket pag may time, ganun. Kwento ni Mini. Pwede kang magtayo ng restaurant, Mini. Ang sarap mong magluto. Anong racket mo? Minsan ay nagtitinda ako ng ulam. Nilalako ko sa City Hall. Kaya lang, nagalaw ko yung puhunan ko. Inutang ng kapatid ko sa probinsya. Hindi na naibalik. Sayang naman. Sinabi mo pa. Kaya racket-racket muna ako ng iba para makaipon ng pampuhunan. Gusto mo bang pahiramin kita ng puhunan, Mini? Ha? Gulat na tanong ni Mini. First time nating nagkakilala, pinapautang mo na ako? May potential ka kasi. Bali walang sabi ni Laya. Kahit na, hindi ka basta-basta dapat magtiwala, Laya. Lalo na't bago ka pa lang dito. Baka pagsamantalahan nila ang kabaitan mo. Hindi naman. Magaan lang ang pakiramdam ko sa'yo. Saka, dyan ka lang naman nakatira eh. Madali kitang masisingin. Pag-isipan mo ah. Basta kailangan lang tumubo araw-araw ng pera ko. Sige, pero kung sakali, kaya mo ba akong pautangin ng 5,000 pesos? Kaya ko yung patubuin ng 2,000 na day. Kung gusto mo, hati tayo sa tubo. Pero tutulungan mo ako magluto. Napangiwi si Laya. Hindi ako marunong magluto eh. Assistant lang naman kita. Sige, kahit ikaw na lang ang magbalot ng mga paninda. Deal? Total, puhunan mo naman yun eh. Deal. Malapad ang ngiting sagot ni Laya.
Ito ang sinasabi ni Ruben na palaguin niya ang pera niya. Diskarte ang kailangan niya. Buti na lang nakilala niya si Mini. Kinabukasan, maaga silang gumayak para mamalengke ng mga sangkap sa plano nilang negosyo. Madaling araw pa lang ay gising na sila. Buti na lang at nagising si Malaya kahit na tinatamad siyang kumilos ng napakaaga. "Saan kayo pupunta?" Tanong ng arroganteng jeepney driver kay Mini. Eksaktong palabas sila ng compound para mamalengke nang lumabas mula sa kapitbahay ni Laya ang lalaki. "Sa palengke kami, Tristan. Babiyahe ka na ba?" "Sakto, hindi na kami maglalakad ni Laya pupunta sa sakayan." "Sige, sakay na kayo." Sa unahan sila sumakay ni Mini, sa tabi ng driver. Hirap na hirap si Laya nung sumakay roon. Yun ang first time niyang sumakay sa jeep. Parang ang sikip-sikip dahil nakadikit sa kanya si Mini. Sa bandang kaliwa ni Laya ay si Tristan naman. Kambyo lang ang pagitan nila at kapag ginagalaw na nito iyon ay tumatama ang kamay nito sa hita niya kung minsan. Tiningnan niya ng masama ang lalaki, ngunit parang wala lang dito ang nangyayari. "Kanina pa tumatama ang kamay mo sa hita ko ah." Mahina ngunit may gigil na sita niya kay Tristan. "Makipagpalit ka kay Mini kung ayaw mo tamaan ka ng kamay ko." Baliwalang sagot ng lalaki na nakatutok lang ang atensyon sa daan. "Sinasadya mo na." Lalong nainis si Laya nang makita niyang umisi si Tristan. "Bakit ko sasadyain? Hindi ko kailangang manansying na babae. Babae ang lumalapit sa akin." Pagyayabang ng hinayupak. "Isa pa, hindi ka naman maganda." Parang umakyat sa ulo ang lahat ng dugo ni Laya. Naikuyom niya ang kamao. Pasalamat si Tristan at pinigilan siya ni Mini sa plano niyang pagbasag sa makisig nitong muka. "Huwag mong awayin ang driver, Laya. Baka maaksidente tayo." Paalala ni Mini sa kanya. "Kaunting tiis na lang, malapit na tayo sa palengke." "First time mo bang nakasakay ng jeep, Laya?" Tanong ni Mini nang makababa na sila mula sa jeep ni Tristan. "Ha?" Hindi makasagot si Laya dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Mini kapag sinabi niyang oo. "Hindi naman sinasadya ni Tristan yon. Masikip lang talaga sa pwesto natin. Tsaka hindi ganun si Tristan. Hindi yun mananamantala. May mga kilala nga akong babaeng taga ron sa atin. Sila pa mismo naglalapit ng legs nila kay Tristan. Pero wa-effect dyan kay Tristan." "May mga ganong babaeng, Mini?" "Oo. Maraming fans yang si Tristan. Kala mo ba?" "Hindi naman ganun kagwapo ah." "Oy, itabi mo yun sa ibang jeepney drivers. Lulutang agad ang kakisigan nun." Pagtatanggol ni Mini sa lalaki. "May gusto ka ba sa arrogante na yon, Mini, at lagi mong pinagtatanggol?" "Dati, oo." Pag-amin ni Mini. "Pero binasted ako kaya hindi ko na itinuloy." "Nabasted ka?" Hindi alam ni Laya kung matatawa siya. "Hindi lang naman ako nabasted. Marami kami, kaya hindi na ako nasasaktan." Natatawang sabi ni Mini, saka siya hinawakan sa pulsuhan. "Mamalengke na nga tayo?" Figure na figure ni Laya ang paghinga nang nasa wet market na sila. Paulit-ulit siya sa isip na hindi siya magrereklamo sa amoy ng palengke kahit ano ang mangyari. Hindi naman sila nahihirapan ni Mini na magbitbit dahil may trolley sila. Ewan na lang niya kung paano yun isasakay sa jeep pa uwi. "Bilisan na natin, 6:00 na, Laya." Nagmamadaling sabi ni Mini nang sa wakas ay nagkasundo ito at ang tindero ng baboy sa presyo ng binili nila. Noon lang nakakita si Malaya ng maliit na babaeng magaling tumawad sa palengke. Maging siya ay naaamis rito. Kung siya ang tindera, ay baka nga hindi niya pinayagan ng mga demand nito. Magaling mambarat ang bago niyang kaibigan. Pagkarating nila sa bahay ni Mini, ay agad silang nagluto ng ititinda nila. "Nakakapagod pala to, Mini." Reklamo ni Laya habang nagtatakal ng kanin. Kompleto sa gamit si Mini. Ang rice cooker nga nito ay sobrang laki. At 3 ulit na yata siyang nagsasaing doon. Tinuruan siya ni Mini kung paano at madali lang pala. "Hayaan mo na, kikita naman tayo ng malaki mamaya eh." Ani Mini. "Malaki?" "Abay oo, 2,000 kikitain natin, Laya." "Paano yun naging malaki?" Tanong niya sa isip. "Para ba sa pagod na to ang 2K? Ang aga pa natin gumising?" Tanong niya kay Mini. "Oo. Alam mo kung magkano lang ang minimum ngayon, di ba? Mas malaking kikitain natin sa minimum wage."
Paliwanag ni Minnie. Pagkatapos after lunch, wala na tayong gagawin. Pwede na tayong matulog maghapon. Tumango na lang si Laya. Noon lang niya naisip yun. Nagasino lang ang kinikita ng mga manggagawa. Nag-note siya sa isip na i-check kung magkano ang sinasahod ng mga empleyado ng mga subsidiaries nila. Umupa sila ng tricycle papunta sa City Hall para ibenta ang mga pagkain. Tama si Minnie. Mauubos nga ang paninda nila doon pa lang. Nag-abang na sila ng jeep pa uwi nang makaubos ng paninda. Kapag minalas-malas, sa jeep pa ni Tristan sila napasakay. Sinigurado ni Laya na hindi sila tatabi sa driver kahit pabakante yon. Nang magbabayad na si Minnie ay hindi yun tinanggap ni Tristan. Pagarahin naman na ako, ani Tristan. Ang bait mo talaga, puri ni Minnie sa lalaki. Si Laya ay tahimik lang, pasimpleng umiirap kapag nagkakatinginan sila ni Tristan sa salamin ng jeep. Pagdating sa compound ay nagpasalamat si Minnie kay Tristan. Si Laya, deadma lang. Deadma lang din naman sa kanya si Tristan. Oh, ito na ang kinita natin. Ani Minnie sa kanya. Hating-hati ang tubo niya na. Pwede namang 60% lang sa'yo at 40% sa akin, Minnie. After all, ikaw ang mas nagtrabaho. Suggestion ni Laya. Sa totoo lang, nakatipid na rin ng pagkain dahil sa paninda silang kumuha ng pananghalian. Ano ka ba? Ikaw ang namuhunan. Okay na ako rito. Malaking bagay na to para sa akin. Makakapag-ipon na ulit ako. Para saan? Pangkapital kapag may naisip akong negosyo. Huwag lang talaga akong uutangan ng mga kapatid ko. Bakit ka kasi nagpapautang nang pati ikaw ay mawawalan? Okay lang magpautang, Minnie. Pero dapat hindi nako-compromise ang sarili mo. Kung tutuusin, madiskarte ka. Malaki ang chance mong yumaman. Hindi ko matiis ang mga kapatid ko eh. Ani Minnie, saka nagmuntong hininga. Hindi makarelate si Laya dahil wala naman siyang kapatid. Ay, ang mga magulang mo nasaan? Wala na si nanay. Si tatay may iba ng pamilya. Kaya hindi ko rin mahindian ang mga kapatid ko. Kami-kami na lang eh. Ganun ba? Gusto mo bang maging cook sa isang bahay, Minnie? As in, kasambahay ba? Hindi, cook lang. Sagot ni Laya. Naku, hindi na. Baka stay in tapos maliit ang sahod. Mas okay na ako rito sa tiyahin ko. May pakwarto at allowance naman. Nakakarakit din ako kapag gusto ko. Hindi minimum. Ani Laya. Desidido siyang rekrutin ito pagbalik niya sa bahay niya. Talaga? San ba yan, Laya? Sa Makati. Magkakaroon ng bakante next month. Gusto mo bang mag-apply? Sige, pag-iisipan ko. Matagal pa naman pala eh. Tumango lang si Laya. Sabay silang napatingin ni Minnie sa bintana nang makita nilang lumabas mula sa bahay nito si Tristan. Nakapangalis ang lalaki. Maayos ang itsura nito kumpara kaninang namamasada ito ng jeepney. May iba pa siyang trabaho? Tanong niya kay Minnie. Nag-aaral yan, kaya half day lang kumamasada ng jeep. Nakangiting sagot ng babae. Nakakahanga talagang isang yan. Kahit hirap na, gumagawa pa rin ng paraan para makapag-aral. Hindi na nagkomento pa si Laya, pero kahit paano humanga rin siya kay Tristan. Naisip niyang napakatyaga pala nito at masibag kahit na antipatiko. Tama rin naman si Minnie na kapag itinabi nga ito sa kapwa driver, angat ang binata sa lahat. Tall, dark, and handsome si Tristan. Maganda rin ang katawan nito. Baka dahil batak sa trabaho. Kinahapunan ay lumabas si Laya para bumili ng pagkain para sa hapunan. Nakakahiya naman kay Minnie kung makikikain na naman siya rito. Paglabas niya ng pinto ay nakita niya ang isang lalaki. Marahil ay nasa 50 anyos ito. Matangkad at may katabaan. Nakaupo ito sa papag na may katamtamang laki. Marahil ay ito ang tatay ni Tristan. Baka ang nanay niyang kamukha niya. Ani Laya sa isip. Hindi kasi kamukha ni Tristan ang ginoong nakaupo sa papag at nagpapahinga. Magandang araw, Iha. Ikaw palang bagong lipat dyan. Nakangiting bati sa kanya nito. Hindi rin sila magkaugali. Sa loob-loob niya. Friendly ang matandang lalaki, samantalang ang anak nito ay napaka-antipatiko. Magandang araw po. Anya, saka pinilit ang sariling ngumiti. Sa totoo lang ay hindi rin naman siya friendly, lalo na sa mga empleyado.
Wala nga siyang gaanong kaibigan dahil hindi siya mahilig makihalubilo. Hindi ang pagbabarkada at pagpaparty ang priority niya, kundi ang kumpanya. Kahit noong nag-aaral pa siya ay ganoon na siya. Nakafocus lang ang isip niya sa isang goal. Yun din marahil ang dahilan kung bakit kahit halos 30 na siya, ay hindi pa siya nagkakanobyo. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi sa amin. Sabi pa ng matanda. Tumango lang si Laya at nagpaalam na. Pagbalik niya sa bahay ay napansin niyang pundido ang ilaw sa kusina. Hinanap agad niya si Mimi ngunit wala ito sa loob ng compound. May problema ba? Tanong ng tatay ni Tristan sa kanya nang pabalik na siya sa inuupahan niya. Yung ilaw po sa kusina, pundido po yata. Hindi bale po, tatawag na lang po ako ng technician. Bakit magbabayad ka pa sa technician? Ako na ang gagawa. Pero may kataasan po kisame eh. Ako ang bahala. Nakangiting sabi ng matanda. May kung anong kinuha ito sa gilid ng bahay. Hagdan pala yun na foldable. May spare ka bang bombilya? Parang mayroon po. Sagot niya saka nagmamadaling hinanap ang box ng bombilya sa cupboard. Mukhang expected ni Minnie na may mapupunding ilaw kaya may spare na nakahanda. Agad na inayos ng tatay ni Tristan ang ilaw niya sa kusina. O ayan, okay na. Nakangiting sabi ng matanda matapos bumaba mula sa foldable na hagdan. Salamat po. Tuwang-tuwang sabi ni Laya rito. Ako nga po pala si Laya. Pagpapakilala niya sa sarili. Tinulungan na siya ng matanda at lahat-lahat ay hindi pa pala nila alam ang pangalan ng isa't isa. Ako naman si Fermin. Nakipagkamay ang matanda sa kanya. Pag may kailangan ka, tawag ka lang dyan sa amin. Ang pamangkin ko ay magaling din sa pagkaayos ng mga sira sa bahay. Pamangkin po? Oo, si Tristan. Malamang ay nakita mo ng isang yun. Jeepney driver yun. Ah, opo. Akala ko anak niyo siya. Hindi, wala akong sariling anak. Nakangiting sabi ng matanda at nagpaalam na. Mang Fermin, sigurado po kayong wala akong babayaran? Wala, pinalitan ko lang naman ang bombilya mo eh. Hindi din naman ako nahirapan. Natatawang sagot nito. Ice cream po, baka gusto nyo. Sa convenience store lang siya nakarating kanina para bumili ng hapunan, dahil yun ang pinakamalapit sa compound. Hindi niya pa kabisado ang lugar kaya ayaw niyang lumayo. Ang ending, ready-made na pasta at sandwich ang hapunan niya. Bumili na lang din siya ng juice sa bote at 2 pint ng ice cream. Ibinigay niya ang 1 pint ng ice cream kay Mang Fermin. Dahil wala pa naman siya sa mood maghapunan, ay nakitambay muna siya sa papag ni Mang Fermin at doon sila kumain ng ice cream. Kahit kailan ay hindi niya na-imagine na makokontento siya sa ganoong buhay, sa ganoong routine. Proud pa nga siya na ang pinambili niya ng mga pagkain kanina sa convenience store ay ang perang kinita nila ni Mimi. Masarap din pala sa pakiramdam yon. Walang tambak na paperwork sa harap niya. Walang meeting, walang nakakairitang empleyado. Hindi nagmamadali. Nagtatawanan pa sila ni Mang Fermin nang dumating si Tristan. Nakasimango to. Chong, bakit ka kumakain ng matamis? Saway agad ni Tristan kay Mang Fermin. Ang laki-laki pa niyang ice cream mo. Pumukol kay Lara ang masamang tingin ni Tristan. Oh, anong ginawa ko sa'yo? Angil niya rito. Huwag ka mag-alala, sugar-free tong ice cream namin. Meron ba namang matamis na pagkain na sugar-free? Malamang may artificial sugar yan. Angil din ni Tristan sa kanya, sabay baling sa tiwhin nito. Kapag tumaas na naman ang sugar mo, Chong ha? Ikaw naman, Tristan. Ngayon lang naman ako ulit kumain ng matamis eh. Hindi ko lang matanggihan tong si Laya. Tsaka bakit mo ba inaaway agad tong bago nating kapitbahay? Nakangising tiningnan ni Laya si Tristan nang siya ang kinampihan ni Mang Fermin. Kung hindi nga lang masyadong immature tingnan ay inilabas pa niya ang dila para mas bisitin si Tristan. Napapailing na pumasok na lang si Tristan sa loob ng bahay nito. Pasensya ka na rin sa pamangkin ko. Ani Mang Fermin sa kanya. Bakit hindi po ninyo sinabi sa aking bawal sa inyong matamis? Nakalabing tanong ni Laya sa matanda. Abay, minsanan lang naman ako kumain ng matamis. Isa pa, mukhang masarap tong binigay mo, kaya hindi ko inurungan. Iinom na lang ako mamaya ng gamot na pangontra dito.
Natatawang tugon ni Mang Fermin. Kapag may nangyari sa inyo ay baka ibitin ako ng patiwarik ni Tristan. Huwag ka mag-alala, igaganti kita kapag ginawa niya yun. Nagkatawanan sila. Natigil lang sila nung lumabas si Tristan. Nasaan si Tia Elena, Chong? Hindi pa nga umuwi eh. Kanina pa nga 2:00 umalis. Baka nagmadyong na naman. Nakasimangot pa rin sabi ni Tristan sabay iling. Baka ibinigay niyo na naman ng allowance na ibinigay ko sa inyo kanina. Hindi, Tristan. Ikinago ko yun. Hindi man lang siya umuwi muna para ipagluto kayo. Dismayado pang sabi ni Tristan. Bumalik ito sa loob ng bahay. Nakarinig si Malaya ng pagtunog ng mga gamit sa kusina. Marahil ay nagluluto na si Tristan. Kapatid niyo po ba ang isa sa magulang ni Tristan? Mahinang tanong ni Laya kay Mang Fermin. Hindi, kapatid ng asawa ko ang nanay ni Tristan. Kaso maagang pumanaw si Belen, ang nanay ni Tristan. 7 na taong gulang lang yata nun si Tristan. Dahil wala naman kaming anak ni Elena at malapit naman sa akin si Tristan, kaya kami na nagpalaki sa batang yan. Ang bait ko pala talaga ninyo. Ani Laya sa matanda. Agad na napalagay ang loob ni Laya kay Mang Fermin. Sana man lang ay minana yun ng pamangkin nyo. Natawa si Mang Fermin. Ganyan lang talaga yan si Tristan, parang laging seryoso sa buhay. Noon naisip ni Laya, nakatulad kaya ng nararamdaman niya ngayon ang nararamdaman sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya sa totoo niyang buhay? Ganoon kasi siya, seryoso sa buhay, seryoso sa trabaho, seryoso sa lahat. Kailan ba siya huling nakapagkwentuhan at nakipagtawanan? Hindi na niya maalala. Sa compound lang na iyon niya ulit nagawa yun. Ano bang mahika meron sa compound na yon? Pero kahit lumaki si Tristan na walang magulang, napakabait niyang bata. Responsable, matulungin at maaasahan. Kaya nga inabot na yan ng siyam-siyam sa kolehiyo eh. Siya lang kasi nagpapaaral sa sarili niya. Mula kasi nang magkasakit ako, hindi na ako pinagtrabaho ng batang yan. Kung minsan tinatakas ko ang jeep para mamasada. Nako, nag-aaway lang kami. Mukhang malapit na naman po siyang makatapos. Ano po bang kurso niya? Oo, huling term na niya. Gagraduate na. Ako nga excited na. Ano ba ang tawag sa kurso ng batang yan? Business management ba yun? Basta may kinalaman sa negosyo. Ani Mang Fermin. Tumango si Laya. Kaunting tiis na lang po pala at gagraduate na siya. Maya-maya pa ay tinawag na ni Tristan si Mang Fermin para kumain ng hapunan. Laya, sumabay ka na sa amin. Anyaya sa kanya ni Mang Fermin. Hindi na ho. Magalang naman yung tanggi. May binili naman po akong pagkain kanina. Nakita ko binili mo. Tinapay lang at hindi masustansyang pagkain. Anang matanda. Kainin mo na lang yun mamaya kapag ginutom ka pa. Masarap magluto tong si Tristan. Napatingin si Laya kay Tristan. Tara na, pumasok na kayong dalawa rito. Ani Tristan at tinalikuran na sila. Halika na, Laya. Nakangiting sabi sa kanya ni Mang Fermin. Napilitang tumayo si Laya at sumunod sa matanda. Halos pareho lang ng apartment niya ang interior ng apartment ni Tristan. Mas marami lang gamit ang mga ito dahil matagal na siguro doon umuupa. Simple lang ang pagkain, adobong manok ang ulam, pero maganang kumain si Laya dahil sa mga kwento ni Mang Fermin. Si Tristan naman ay nakikinig lamang. Umaalma lang ito kapag ito na ang pinag-uusapan. Ako na magliligpit. Presenta ni Laya nang tapos na silang kumain. Hindi na, Iha. Bisita ka namin. Tanggi ni Mang Fermin. Nakakahiya po kay Tristan. Pabulong na sabi niya sa matanda. Nangayaan na siya nito ay hinugasan na niya ang pinagkainan nila. Kahit paano ay marunong naman siya maghugas ng pinggan. Nagagawa niya yun noon kapag pinapayagan siya ng yaya niyang makialam sa kusina. Bukod doon, wala na siyang ibang gawaing bahay na kayang gawin ng maayos. Mabuti na nga lang at automatic na ang mga washing machine ngayon. Kung magkukusot kasi, hindi niya alam kung lilinis ang mga damit na lalabhan niya. Hindi mo na dapat hinugasan yan. Ani Tristan na hindi niya namamalayang nasa tabi na pala niya. Muntik patuloy siyang makabasag ng baso sa gulat. Nakakahiya kasi sa'yo. Talaga ba? Pero ang ako sana kung manyak sa harap ng maraming tao ay hindi ka nahiyang gawin. Pagsisimula na naman ito. Parang gusto na naman itong magtalo sila.
Sorry. Sabi na lang ni Laya para wala ng diskusyon. Mabuti na lang at hindi na rin sumagot pa si Tristan. Nang sumunod na araw, pakiramdam ni Laya ay pagod na pagod siya. Maaga siyang gumising para samahan si Nini na mamalengke. Dire-diretso na ang kilos nila hanggang tanghali at maibenta nilang muli ang lahat ng paninda. Alauna pa lang ng tanghali pero bagsak na ang katawan ni Laya sa sofa. At least may 1,000 ka, Laya. Anya sa sarili. Nakalupaypay na ang alay niyang braso sa sahig. Anumang oras ay makakatulog na siya nang makarinig siya ng sigawan sa labas. Nanggaling yun sa bahay ni na Tristan. Tinig na babae ang naririnig niyang sumisigaw. Tumayo si Malaya at sinilip kung ano ang nangyayari. Nagulat siya nang makitang lumabas ng pinto si Mang Fermin. May galos ang braso nito. Kasunod nito ay isang babae. Malamang ayun si Aling Elena na asawa nito. Nang makita niyang babatuhin ng plato ni Aling Elena si Mang Fermin, ay tinakbo niya ang matandang lalaki. Hindi niya rin alam kung bakit niya yun ginawa. Badid naman niyang hindi siya dapat nakikisali sa away ng mag-asawa, pero naaawa siya kay Mang Fermin. At sino ka naman? Lalo nang nagalit ang matandang babae. Hindi man lang ito napansin na tumama sa noo niya ang plato. Nabasag pa nga iyon ng malanglag sa sahig. Elena, sobra ka na! Galit na saway ni Mang Fermin sa asawa. Pati si Laylay, dinadamay mo. Kasalanan niyang humarang siya ng ibato ko plato. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay, ha? Tumigil lang ang dalawa sa pagsasagutan nang marinig ng mga ito ang jeepney ni Tristan. Nagmamadaling nilapitan sila ng lalaki. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Tristan sa kanila. Nagwawala na naman ng tiyahin mo dahil hindi ko ibinigay ang allowance ko na binigay mo. Wala na raw tayong kakainin ngayong araw. Palibhasa ay pinatalo niya sa sugal ang budget natin. Ani Mang Fermin kay Tristan. Tiyang naman, himutok ni Tristan. Wala na ba talaga tong katapusan? Binalingan ni Tristan ng tiyuhin at nang makitang may galos ito ay lalo nang nggalaiti si Tristan. Bakit mo naman binato ng gamit si Tiyo Fermin, Tiyang? Alam mo nang hindi siya pwedeng masugatan, di ba? Nagtaas baba lang ang dibdib ni Aling Elena. Hindi ito makasagot kay Tristan. Si Tristan lang pala makakabigo dito. At bakit may sugat ka rin? Kunot ang noong tanong ni Tristan nang mapatingin kay Malaya. Humarang siya nang batuhin ako ng tiyahin mo. Si Mang Fermin ang sumagot para sa dalaga. Nagbuga ng hangin si Tristan. Para bang pikon na pikon to. Si Aling Elena ay nag-walk out nang mapansing marami ng tawang nanonood sa kanila. Halina kayo sa loob. Pinagpipestahan na tayo rito. Ani Tristan. Akmang babalik na sa bahay si Laya nang tawagin siya ni Tristan. Halika na muna, gagumutin ko yung sugat mo. Hindi na, okay lang ako. Halika na, pangungulit ni Tristan. Sumunod na lang si Laya. Pagdating sa loob ng bahay ni Tristan, ay agad nitong nilinis at nilagyan ng gamot ang braso ng tiyuhin nito. Pagkatapos ay saka lumapit sa dalaga. Parang nailang pa si Layla nang titigan nitong mabuti ang noo niya. Masyado itong malapit. At ewan niya kung bakit tila nahihipnotismo siya ng mga mata ng binata. Nahihilo ka ba, Layla? Ha? Tanong ni Layla. Nahihilo ka ba? Ulit ni Tristan sa tanong. Hindi naman. Lalagyan ko ng gamot ang sugat mo. Pero kung makakaramdam ka ng hilo at kung anong bagay ang kakaiba, sabihin mo sa akin agad para madala kita sa ospital. Tumango lang si Layla. Masyadong malapit ang lalaki sa kanya at parang wala siyang maintindihan. Inaantok ako. Ani Layla kay Tristan. Huwag kang matutulog. Sabi naman ni Tristan. Dadalhin na kita sa ospital. Hindi na. Tigil niya sa lalaki. Kanina pa talaga ako inaantok. Maaga kasi kaming gumising ni Mimi eh. Papatulog na ako kanina bago ko pa marinig na nag-aaway ang tiyuhin at tiyahin mo. Kahit na, giit ni Tristan. Pero may pasok ka, di ba? Huwag mong intindihin yun. Mas importanteng malaman natin kung talagang okay ka lang. Walang nagawa si Laya nang sapilitan siyang dalhin ni Tristan sa pinakamalapit na ospital. Nagpa-blood test, x-ray at CT scan siya, kahit ang gusto lang naman niya ay matulog. Para sa katahimikan ni Tristan ay ginawa niya yun. Ang sabi naman ng doktor ay walang dapat ipag-alala.
Agad nitong sinilip ang resulta ng CT scan kahit na kinabukasan pa sana yun ibibigay sa kanila. Hindi pa raw yun ang official finding ng radiologist, pero sa tingin naman daw nito ay walang dapat ipag-alala. At ngayon ay pinagtatalunan na nilang dalawa kung sino ang magbabayad ng hospital bill. Ako na, giit ni Laya. Ako na, kasalanan ni Tia Elena kung bakit nangyari to. Giit din ni Tristan. Kasalanan ko rin naman kasi pakialamera akong kapitbahay. Laya, ako na. Parang nakikiusap na ang tinig ni Tristan. Sige, ganito na lang. Hati na lang tayo. Huminga ng malalim si Tristan. Pumayag naman din ito. Marahil ay dahil gusto na rin itong umuwi at magpahinga. May pagkain ka ba riyan? Tanong ni Tristan kay Laya nang nasa part na sila ng apartment ng huli. Gabi na. Nagtagal kasi sila sa ospital dahil sa kahihintay ng resulta ng mga test. At sa totoo lang ay gutom na si Laya. Hindi niya alam kung may enerhiya pa siya para lumabas at bumili ng pagkain. Umiling si Laya. Wala. Kumain ka na muna sa amin. Nagluto raw si Chong ng hapunan. Baka naroon ng tita mo, wag na lang. Wala yun. Baka nasa sugalan pa yun. Hindi yun uuwi ngayong hating gabi dahil alam niya may kasalanan siya. Lagi ba siyang ganito? Curious na tanong niya kay Tristan. Hindi naman. Kaya huwag ka nang matakot. Hindi naman ako natatakot. Halata nga. Tugon ng lalaki. Inihaharang mo nga sarili mo sa lumilipad na plato eh. Kapag naulit pa to, hindi mo kailangan gawing shield ng sarili mo. Tawagan mo ako. Ha? Sabi ko, tawagan mo ako. Bibigay ko sa'yo number ko. Tumango si Laya. Mabuti na lang at hindi Facebook account ang ibibigay nito, kundi ay wala ring silbi dahil sa cellphone na kanyang gamit. Dahil hindi naiinip si Laya sa compound, ay hindi niya na namalayan ang paglipas ng araw. Nagulat na lang siyang wala ng 10 araw ay babalik na siya sa tunay niyang buhay. Ang immersion na yon ay tila naging bakasyon lang sa kanya. Kung noong una ay tutol siya sa immersion na yon, ngayon ay masasabi niyang kailangan niya yun sa buhay. It was not every day that she will meet people like Minnie, Mang Fermin, and Tristan. Oo, kasama na rin si Tristan. Humahanga siya sa pagiging matatag nito sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya sa buhay. Lumaki rin naman siya ng walang ina. Bata pa siya nang iwan siya nito sa daddy niya dahil nakahanap na ito ng iba. Pero at least, nariyan ang daddy niya. Pinunuan nito ang pagkukulang ng mami niya. Tulala ka na naman dyan. Puna ni Tristan sa kanya nang madanlan siya nitong nakaupo sa papag. Ang aga-aga pa, tulala ka na. Yun nga ang dahilan kung bakit ako tulala eh. Kagigising ko lang. Sagot naman niya sa binata. Wala kayong tinda ni Minnie ngayon? Naupo si Tristan sa tabi niya. May bitbit itong isang tasa ng kape. Weekend ngayon, walang pasok sa City Hall. Tugon niya. Oo nga pala. Nagkape ka na? Hindi pa. Sandali, pagtitimpla kita. Tumayo si Tristan at muling pumasok sa loob ng bahay. Pagbalik nito ay may bitbit ng tasa ng kape para sa kanya. Mula nang tamaan siya ng lumilipad na plato sa noo ay naging maayos na ang pakikitungo sa kanya ng lalaki. Kailangan pa pala niyang masapol ng plato bago ito tumigil sa pagsusuplado sa kanya. At napatunayan niya na mabait pala talaga si Tristan. Sa awa ng Diyos ay hindi na naulit ang pag-ieskandalo ni Aling Elena. Kapag wala itong mahinging pera ay umaalis na lamang ito. O kung hindi naman ay nagkukulong na lang sa kwarto. Salamat, anya kay Tristan. May bayad yan, Laya. Ano na naman? Yung thesis ko kasi. Nakangising sabi ni Tristan. Sabi ko na nga ba eh. Isa pa yun sa mga dahilan kung bakit sila naging malapit. Tinutulungan niya ito sa thesis. Tutulungan mo naman ako, di ba? Parang wala naman akong choice. Tumawa lang ang lalaki. Hindi maiwasan ni Laya na mabato-balani sa tunog ng tawa ni Tristan. Musika yun sa kanyang pandinig. Wala ka bang trabaho, Laya? Bigla ay tanong ni Tristan. Mukha bang mayroon? Natatawang tanong niya rin sa lalaki. Mukha ka kasing professional. Madami kang alam tungkol sa thesis ko. Ani Tristan. Dati may trabaho ako, pero wala na ngayon. Pagsisinungaling niya. Bakit? Bakit ang dami mong tanong?
Imbes ay sabi ni Laya, ang aga-aga mo mag-interview. Ang mabuti pa, bilisan mo ng kumilos para maaksikasan na natin ang thesis mo. Sa susunod na araw, busy na naman kami ni Mimi. Oo na. Ay, sandali. May kapalit din pala ang pagtulong ko sa'yo ngayon. Kumunot ang noon ni Tristan. Ano yun? Gusto kong masubukan yung maningil ng bayad sa mga pasahero. Natatawang sabi ni Laya. Minsan kasi niyang nakitang may naniningil sa tabi ng driver nang mamalengke sila ni Mimi. At feeling niya, masayang maranasan yon. Gusto mong maging konduktor? Yun ba tawag doon? Oo. Ani Tristan saka tumawa. So, payag ka nga. Sige, walang problema. Huwag kang magre-reklamo Hindi, promise. Pagkatapos nga nila sa thesis ni Tristan, ay namasada na ang binata kasama si Malaya. Sa una ay litong-lito si Malaya pero nasanay din agad. Kalaw po, 2. Anang isang pasahero sabay paabot ng bayad patungo sa unahan ng jeep. Nakabisado na ni Laya ang fare matrix sa maghapon niyang pagsama kay Tristan. Maligo ka pag-uwi natin. Paalala ni Tristan sa kanya. Bakit? Mabaho na ba ako? Tanong ni Laya saka pasimpleng inamoy ang sarili. Hindi. Nakangiting sagot ni Tristan. Ang dami mo na kasing baryang nahawakan ngayon. Dapat lang na maligo ka pag-uwi. Tristan, yan ba ang nobya mo? Tanong ng bagong sakay na matandang lalaki. Nakapwesto ito sa likod ni Tristan at nakatingin kay Laya. Abay, magaling ka talagang pumili Ang ganda ng nobya mo. Nako, hindi po ako girlfriend ni Tristan. Tanggi ni Laya. Hindi ba? Kung ganoon ay magkaano-ano kayo. Magpinsan ba kayo? Pareho kayo maganda at gwapo Magkapit bahay lang kami, Mang Raul. Singit ni Tristan. Kayo talaga. Nako. Ayaw pa aminin nagkakamabutihan sila. Panunod yun ni Mang Raul sa kanila. Nagkatinginan sila ni Tristan at nagkatawanan. Nagkakamabutihan ba sila? Hindi sigurado si Malaya. Naging malapit na sa isa't isa, oo. Pero nagkakamabutihan? Mukhang wala namang damdaming romantiko si Tristan para sa kanya. Garahe na tayo. Ani Tristan bandang 6:00 ng gabi. Maaga pa. Hindi ba kapag weekend ay huli ka bumabiyahe? Ani Laya. Baka pagod ka na Ako pa lang iniisip mo. Okay lang ako. Kahit hanggang hating gabi pa tayo, okay lang. Hindi na, okay na naman ang kinita ko Magpahinga na tayo. Masakit na rin ang likod ko. Sobrang init pa buong maghapon. Ani Tristan. Sige kung ganon. Bago umuwi sa compound ay dumaan muna sila sa isang karinderya. Mukhang malinis naman doon. Malinis ang sahig na tiles at nasa glass display ang mga pagkain. Kumain muna tayo, Laya. Gutom na talaga ako Ani Tristan. Tumango lang si Laya at sumunod na kay Tristan sa isang mesa. Ikaw na bahala sa pagkain ko. Hindi ko alam kung ano gusto ko Sabi niya sa lalaki. Nakangiting tumango lang ang lalaki at pagbalik ay may bitbit ng tray na may lamang pagkain. Kamusta ang likod mo? Maghapon ka nakaupo sa loob ng jeep. Tanong ni Tristan sa kanya sa gitna ng pagkain. Parang namamanhid nga ang puwet ko Natatawang sagot ni Laya. Sanayan lang talaga pamamasada. Dati ganyan din ako. Ayun, sanay na. Oo nga Napakatyaga niya pala talagang mga jeepney driver. Kailangan Anong plano mo pagka-graduate mo, Tristan? Naisip ni Laya na itanong sa lalaki. Ibenta ang jeep. Mabilis na sagot ni Tristan. Maghahanap agad ako ng trabaho at ibebenta ko ng jeep. Baka bumili na lang ako ng motor para hindi ko na rin problema pamasahe kapag nagtatrabaho na ako sa isang kumpanya. Tumango si Laya. Pwede ba akong magtanong ng personal na bagay sa'yo? Sige, ani Tristan. Palagi ko naririnig si Aling Elena na sinasabing kung hihingi ka ng tulong sa tatay mo, hindi mo kailangan mamasada ng jeep. Mayaman pa ang tatay mo? Oo, sagot ni Tristan. Mayaman siya, pero walang bayag. May pait ang tinig ni Tristan. Hindi niya pinanindigan si nanay dahil ipapakasal siya ng mga magulang niya sa anak ng isang mayaman at kilalang pamilya. Ako ang panganay niya, pero parang naging anak pa ako sa labas nang magpakasal siya sa iba. Kapag nahihirapan at namamroblema ka sa pera,
Hindi mo talaga naiisip na humingi ng tulong sa tatay mo? Hindi. Hindi ko siya kailangan. Minsan nga naiisip kong napaka-unfair ng mundo. Bakit hindi pwedeng mamili ang anak ng magulang? Hindi ko naman choice ang mabuhay sa mundo pero binuo nila ako. Tapos yung tatay pa na ibinigay sa akin, walang paninindigan. Napuno ng simpatya ang dibdib ni Laya para kay Tristan. Tama ka. Sana nga pwedeng mamili ang anak ng magulang. Bakit? Iniwan ka rin ba nila? Tanong ni Tristan sa kanya. Ng nanay ko. Sagot ni Laya. Bata pa ako nang umalis siya para sumama sa iba. Hindi raw siya masaya sa piling ng tatay ko. Pero, ganun lang ba yun? Ang dapat sa nanay mo, tatay ko, walang sex organ. Para hindi na sila makabuo ng mga anak na hindi naman hindiling na maging magulang sila. Komento ni Tristan. Nagkatawanan sila. She couldn't agree more. Sana kapag chance na nating maging magulang, hindi natin gayahin ng mga magulang natin. Ani Laya. Hindi niya alam kung saan galing yun. Hindi niya kasi naisip kahit kailan na maging magulang. Wala nga siyang nobyo. Ang future na naiisip niya palagi ay ang negosyo. Paano yun mapapalago at kung paano yun hahawakan ng tama. Hinding-hindi. Sagot naman ni Tristan. Hinding-hindi ko ipaparanan sa mga magiging anak ko na lumaki nang walang ama sa tabi nila habang lumalaki sila. Teka nga, kung makapag-usap naman tayo ng anak-anak, akala mo may mga girlfriend at boyfriend tayo. Natawa si Tristan. Dati nagka-girlfriend ako pero hindi naman kami nagtagal. Bakit? Interesadong tanong ni Laya. Mayaman ang pamilya niya. Ayaw sa akin ng mga magulang niya. Grabe naman. Gaano ba sila kayaman? Tipong kasing yaman ni Elon Musk? Nakasimangot na tanong niya sa lalaki. Nakangiti itong umiling. Pero sino ba namang magulang ang papayag na makipagrelasyon ng anak nila sa isang jeepney driver lang? Hindi lang ang pagiging jeepney driver, Tristan. Marangal na trabaho yun. Oo, hindi malaki ang kita. Pero hindi ka naman nagnanakaw. Saka may pangarap ka naman. Nag-aaral ka nga, di ba? Hindi ka naman habang buhay na jeepney driver. Kaya nga nangako ko sa sarili kong hindi na makikipagrelasyon sa mga mayayaman. Lumiliit lang ang tingin ko sa sarili ko. Natameme si Laya. Parang gusto niya itong pigilan sa iniisip. Senyalis na ba yun na kailangan na niyang aminin na huhulog na siya sa lalaki? Dismayado siya sa sinabi nito eh. Hindi lahat ng mayayaman ay matapobre, Tristan. Mahinang sabi niya sa lalaki. Napayoko rin siya dahil ayaw niyang magtagpo ang kanilang mga mata. Pero ayoko talaga sa mundo nila. Sa mundo nilang napakaliit ng tingin sa mahihirap at simpleng mamamayan. Bakit ba natin sila pinag-uusapan? Ani Laya sa kapilit na tumawa. Oo nga, parang mas okay kung pag-uusapan natin ang tungkol sa ating dalawa. Sa ating dalawa? Nagtatakang tanong ni Laya sa lalaki. Gusto kita, Laya. Walang paligoy-ligoy na ani Tristan. As a friend? Natatawang tanong ni Laya. Ayaw niya munang paasahin ng sarili niya. Hindi, sagot ni Tristan. Gusto kita higit pa sa kaibigan. Seryoso? Natawa si Tristan. Bakit parang ayaw mong maniwala? Hindi mo naman kasi pinaparamdam sa akin gusto mo ko eh. Hindi pa ba? Pinagtitimpla kita ng kape, pinagluluto ng pagkain, sinama pa kita sa pamamasada. Gusto kitang kasama. Masaya ako kapag kasama kita, Laya. Tila nahihiya pang pag-amin ni Tristan. Nakagat ni Laya ang mga labi. Pinipigilan ng kilig na dumadaloy sa buong pagkatao niya. Aamin na rin ba siya? Hindi ba dapat ay magpakipot pa siya? Pero malapit na siyang umalis. Ayaw niyang umalis na hindi malinaw ang damdamin niya para dito. Sa maiksing panahon na nasa compound siya, mabilis niyang nakapalagayan ng loob si Tristan. Hanggang sa pati puso niya ay nakisali na. Ngayon lang naman siya nakasalamuhan ng matagal sa isang binata na gaya ni Tristan. Kaya siguro ganoon na lamang ang puso niya ka-excited na mahulog sa binata. Gusto rin kita. Pag-amin ni Laya. Hindi ko alam kung paano yun nangyari dahil napaka-antipatiko mo. Pero gusto rin kita, Tristan. Ibig bang sabihin yun ay... Tayo na? Tuloy ni Laya sa sinasabi ni Tristan. Nakangiting tumango ang lalaki. Sige, tayo na. Ngiting-ngiting sang-ayon ni Laya.
Bahala na kung paano niya aaminin dito ang totoong pagkatao niya. Baka bukas o bago siya umalis, sabihin din niya dito. Basta hindi muna sa sandaling yon. Nanamnamin niya muna ang kaligayahan na nadarama. Isang araw ay hindi nakapasada si Tristan dahil masama ang pakiramdam. Hindi rin sumama si Laya kay Mimi para bantayan ng kasintahan. Sabi kasi sa'yo, huwag ka nang mamasada kahapon. Sermon ni Laya kay Tristan na nakaulo sa kandungan niya. Masakit daw ang ulo nito kaya hinihilot niya. Kailangan ng gamot ni Chong. Sagot naman ni Tristan. Pinigilan na niya itong mamasada umaga pa lang dahil dumadaing ito ng sakit ng ulo. May epekto ba ang gamot sa'yo? Imbes ay tanong niya sa nobyo. Pinainom niya ito ng pain reliever bago ito nahiga. Nasa kanyang apartment si Tristan. Doon na ito nagpahinga dahil mas tahimik daw. Nasa apartment kasi ng mga ito ang tiyang Elena nito. Hindi makapunta sa sugalan dahil walang puhunan. Oo, kasama na rin kita kaya okay na ako. Napangiti si Laya. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang mga ganoong sandali. Ay, alam niya pala. At ilang araw na lang yun. Ang gusto niya ay i-extend pa ang immersion dahil ayaw niyang matapos yun. Baka kasi hindi maging maganda ang pagtanggap ni Tristan sa katotohanan tungkol sa kanya. Laya, ani Tristan. Ano yon? Okay ka na ba sa ganitong buhay? Yung simple lang. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para magkaroon tayo ng sarili nating bahay. Para hindi na tayo nangungupahan dito sa compound. Hindi agad nakasagot si Laya. Pinag-iisipan niyang mabuti kung ano ang isasagot. Hindi naman niya pwedeng sabihin na may bahay na sila na singlaki ng mansyon. Hindi na talaga sila uupa kapag kasal na sila. Siya nga pala, Laya. Kailan mo ko papakilala sa tatay mo? Ayoko namang magulat na lang siya kapag dinalaw ka niya rito na may nobyo ka na. Soon, anya kay Tristan. Ipapakilala kita sa kanya. Ngumiti si Tristan. Parang mas okay yata kung ipakilala mo ako sa tatay mo kapag nakagraduate na ako. Para kahit paano naman, hindi siya mangamba sa future mo kasama ako. Hirap na si Laya magtago ng sikreto. Gusto na niyang sabihin kay Tristan ng totoo. At gagawin na sana niya yon nang biglang may kumatok sa pinto. Tinulungan niya si Tristan na maupo sa sofa at saka binuksan ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Laya nang ang daddy niya ang mapagbuksan. Dad! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo, anak? Natatawang tanong ng daddy niya. Hindi mo man lang ba ako patutuloyin? Alanganin na nilakihan ni Laya ang pagbukas ng pinto. Dad, si Tristan. Ni Laya nang napansin niyang nakatingin ang daddy niya sa kanyang nobyo. Napatayo si Tristan. Magandang gabi po. Ako po si Tristan, nobyo po ni Laya. Napakagat ng labi si Laya. Mukhang makakatikim siya ng sermon sa ama. Hindi alam ni Laya kung ano ang sasabihin nang maupo ang daddy niya sa single-seater na sofa, katapat ni Tristan. Paano kita pauuwi niyan kung may nobyo ka pala rito, Laya? Tanong ng daddy niya sa kanya. Sa isang araw pa ako uuwi, Dad. Akala ko'y matutuwa ka kung tatapusin natin ng mas maagang immersion mo. Pero mukhang mas gusto mo yatang mag-extend. Napatingin sa kanya si Tristan. Nagtatanong ang mga mata nito. Kailangan ka na sa kumpanya. Kaya mo na bang umuwi bukas? Ipapasundo kita kay Ruben. Sabi pa ng daddy niya. Wala sa sariling tumango si Laya. Maiwan ko na kayo. See you tomorrow, Iha. Pag-alis ng daddy niya ay saka sila nag-usap ni Tristan. Immersion lang to? Sino ka talaga, Laya? Hunot ang noong tanong ni Tristan. Malaya, Trinidad. Sagot niya. Everything about me is true, except my social status, Tristan. Para akong tanga na niyayaya kang magkaroon ng simpleng buhay. Pagkatapos ay prinsesa ka pala. Tumayo si Tristan at takmang aalis, pero pinigilan niya ito. Niyakap niya sa likod ng nobyo. Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano magsisimulang magsabi ng totoo. Ang mabuti pa ay bumalik ka na sa totoo mong buhay. Hinahanap ka na rin sa kumpanya ninyo. Hindi ako babalik doon hanggat hindi tayo okay. Pagmamatigas ni Laya habang nakayakap pa rin sa nobyo. Hindi ako magugustuhan ng daddy mo para sa'yo, Laya. Hamak na jeepney driver lang ako. Hindi tayo pareho ng mundo. Importante ba yun? Tanong niya.
Naiiyak na siya. Mahal kita, yun lang ang importante, Tristan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, kahit pa sa sasabihin ng daddy ko. Hindi tayo bagay, Laya. Mahal mo ba ako? Imbes ay tanong ni Laya sa lalaki. Oo, mahal kita. Kung ganun, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Please naman, sana ganun ka rin, Tristan. Naramdaman niya ang pagbuntong hininga ni Tristan. Maya-maya pa ay humarap ito sa kanya upang yakapin siya. Nakahinga ng maluwag si Laya dahil akala niya ay magmamatigas pa ito at paiiralin ng pride. Napanatag si Malaya. Umuwi siya sa mansyon nila kinabukasan na walang dinadalang problema. Nangako si Tristan na hindi siya iiwan. Napatawad siya ng nobyo sa paglilihim niya. Isang araw ay nagpa siya si Malaya na ipakilala sa mga kaibigan si Tristan. Proud siya sa nobyo, kaya hindi niya ito'y kinakahiya kanino man. Maging sa daddy niya ay taas noon niyang sinabi na mahal niya si Tristan at wala itong magagawa sa pagmamahalan nila ng binata. Mukha namang walang violent reaction ng daddy niya. Totoo ba, chismis, Lay? Jeepney driver daw ang boyfriend mo? Dinig ni Tristan na sabi ng kausap ng nobya. Hindi matuloy sa pagdakit si Tristan sa second floor ng cafe. Naroon si Laya kasama ang mga kaibigan nito. Ipapakilala siya ng nobya sa mga kaibigan nito kaya inayos niya ang pananamit. What's wrong with that? Nag-aaral si Tristan at soon enough, hindi na siyang jeepney driver. Tinig ni Laya. Anong sabi ni Don Diego? Tanong pa ng isang babae. Wala, ani Laya. For sure, he's against your relationship with this jeepney driver. Natatawang sabi pa ng isa. Walang sinasabi si Daddy. Gate ni Laya. Ewan ko ba sa'yo, Laya? Sobrang talino mo pero hindi ka masyadong nag-iisip sa paghahanap ng karelasyon. Ang dami namang iba dyan na ka-level mo. Hindi ko alam kung bakit kayo nakikialam sa mga desisyon ko sa buhay. Ani Laya. Tingin ni Tristan ay mukhang nagalit ito. Maya-maya pa ay nakita na niyang pababa sa hagdan si Laya. Ngumiti ito nang makita siya. Sa susunod na lang natin imit ang mga kaibigan ko. Nag-cancel sila. Pinagsalikot ni Laya ang mga palad nila at marahan siyang hinila palabas ng cafe. Hindi na binanggit ni Tristan sa babae na narinig niya ang usapan nito at ng mga kaibigan nito dahil ayaw niyang mapahiya ang babae. Ngunit nais din sana niyang itanong dito kung ikinakahiya na ba siya nito kaya pinili na lang nitong mag-walk out. Anong gagawin natin ngayon? Imbes ay tanong niya sa nobya nang nasa kotse na sila ng dalaga. Okay lang ba sa'yo kung sasama ka sa akin sa trabaho ngayon? May urgent lang akong kailangan pirmahan. Tumango lang si Tristan at iyon na naman ang panliliit niya sa sarili nang nasa building na sila ng Trinidad Holdings. Nakatingin sa kanyang lahat. Marahil ay iniisip ng mga ito kung paano niya napasagot ang prinsesa ng Trinidad Holdings samantalang isa lamang siyang hamak na jeepney driver. At hindi rin niya alam kung paano kumalat sa mundo ng mayayaman na pumatol si Laya sa isang jeepney driver. Hanggat maaari ay ayaw niyang ipagkalat na siya ang nobyo ni Laya dahil ayaw niyang mapahiya ang nobya. Ngunit minsan ay hindi niya maiwasang tanggihan si Laya kapag naglalambing itong sunduin niya o di kaya ay samahan sa kung saan. Wala itong pakialam kahit saan niya ito isakay. Pero ang mapanghusgang mga mata sa paligid ng mundo ni Laya ang nagbibigay ng masamang kahulugan sa pagmamahalan nila. Sa tuwing magkasama sila ni Laya, kapag naroon siya sa mundo nito, damang-dama niya kung gaano kalayo ang kanilang pagitan. Hindi man nakikialam si Don Diego Trinidad sa kanila, ay batid niyang hindi rin siya nito gusto. Sino ba namang bilyonaryo ang gugustuhin ipakasal ang unika iha nito sa isang katulad niya lang? Parang malalim ang iniisip mo. Puna ni Laya sa kanya. Nakaupo siya sa receiving chair habang may kung anong papeles itong binabasa. Umiling si Tristan. Hindi pa rin ako sanay na makita ka nagtatrabaho. Ang layo kasi sa Laya ng kasama ko mamasada sa jeep noon. Pabirong sabi na lang niya. Ako rin naman yon. Alam ko, ani Tristan. Kaya wag nang kung ano ang iniisip mo. Siya nga pala, kahit hindi ka pag-graduate, pwede ka mag-apply rito para bago ka graduate may trabaho ka na. Hindi ako rito mag-a-apply, Laya. Desidido ng tugon ni Tristan. Bakit naman? Kunot noong tanong ni Laya. Dahil ayokong sabihin ng mga tao na natanggap lang ako rito dahil sa'yo.
Alam nating hindi yun totoo. Hindi ko na naman sigurado kung qualified ako eh. Pero alam kong gagawan mo ng paraan para maging madali para sa akin ang matanggap dito. Lalo ka lang nilang pag-uusapan. It's you and your pride again, Tristan? Yun lang nga meron ako, Laya. Natahimik si Laya. Hindi na ito sumagot pa at muli na lang binalik ang mga mata sa papeles na binabasa. Marahil ay hindi siya nito maintindihan. Pero yun siya, lalaki siya, at ayaw niyang umasa sa nobya niya para magkaroon ng mas madaling paraan para mabuhay. Pagkatapos ng ginagawa ni Malaya ay kumain lang sila sa labas, pagkatapos ay nagpaalam na sa isa't isa. Isang araw ay nagulat si Laya. Sinadya siya ni Aling Elena sa trabaho para manghiram ng pera. Ilang beses na niya itong tinanggihan sa text pero iba ngayon. May sakit daw si Mang Fermin. Huwag mo na lang sabihin kay Tristan, iha. Pakiusap ni Aling Elena kay Laya. Hinding-hindi hihingi ng tulong sa'yo si Tristan. Kilala mo ang pamangkin ko na yun. Pero nasa ospital kasi si Fermin eh. Magkano po ba, Chang? Sumusukong tanong niya. Totoo naman ang sinabi nito. Hindi talaga hihingi ng tulong si Tristan dahil mataas ang pride niyon. Nang sabihin ng ginang kung magkano ang kailangan, ay agad niya yung ibinigay rito. Huwag na lang ho sanang makakarating kay Tristan dahil pag-aawayan pa namin to. Makakaasa ka, iha. Salamat ha. Ngiting-ngiting sabi ng ginang bago umalis. Dumalo sa ospital si Laya kanagabihan. Hindi niya akalaing malala ang lagay ni Mang Fermin at kailangan daw itong maoperahan. May bukol daw na tumubo sa baga nito. Ayaw kasi makinig niyang si Chong. Kapag niyayaya ko magpa-check up, tanggi ng tanggi. Lumala tuloy ang sakit niya nang wala kaming kamalay-malay. Ani Tristan sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong, Tris, kaya ko pa, Laya. Huwag mo akong alalahanin. May naitabi naman ako at tuloy ako sa pamamasada. Hindi mo ba talaga kayang humingi ng tulong sa akin kahit para lang sa kalagayan ng tiyuhin mo? Palagi mong iniisip ang sasabihin ng iba, pero hindi mo iniisip ang nararamdaman ko. Gusto kong tumulong, Tristan. Akala mo ba hindi ko alam na binigyan mo ng pera si Chang Elena? Paano mo nalaman? Tinawagan ako ng daddy mo. Lumalapit daw sa kanya si Chang Elena. Sobrang nahihiya ako kaya kinumpronta ko si Chang. Sa kanya ko nalaman na nagbigay ka ng pera. Alam mo, ang baba na ng tingin ko sa sarili ko eh. Nahihiya ako sa daddy mo dahil nangako ako sa kanyang hindi pera niya ang gusto ko. Natunay ang pagmamahal ko. Pero anong ginagawa ng tiyahin ko? May gusto akong patunayan sa daddy mo pero... Tristan, wala kang kailangang patunayan. Kilala kita. Alam kong mahal mo ko at hindi pera namin ang habol mo. Kaya wag mong bigyan ng pera ang tiyahin ko, Laya. Nagbuga ng hangin si Laya. Para yun kay Mang Fermin. Kahit na. Sinabi kong kaya ko, di ba? Kaya ko pa. Pamilya ko to. Kaya ako may responsibilidad sa kanila. Pagkatapos ng pagtatalo nilang yon, ay hindi na nakita pa ni Laya si Tristan. Nag-iwan lang ito ng sulat na humihingi ito ng paumanhin sa ginawa nitong pag-alis. Nakipaghiwalay ito sa kanya sa pamamagitan ng isang sulat. Sobrang sama ng loob ni Laya. Gusto niya itong puntahan pero hindi niya alam kung saan. Maging si Mang Fermin ay hindi alam kung saan nagpunta ang pamangkin. Ganito ba may paninindigan? Umiiyak na tanong ni Laya habang binabasa ng paulit-ulit ang sulat ni Tristan. Bigyan ng time? Iniwan mo na lang ako bigla. Pumalahaw na naman siya ng iyak. Ni hindi siya umiyak ng ganoon noong 7 years old siya at agawin sa kanya ang pinakamamahal niyang teddy bear ng bully niyang kaklase. Huwag ka nang babalik, Tristan. Huwag na wag na. Kinuyumos niya ang sulat ng lalaki at umiyak lang ng umiyak hanggang sa wala na siyang mailuha. Samantala, walang kaalam-alam si Malaya sa mahirap na naging desisyon ni Tristan. Nilunok ng binata ang pride niya. Kinapalan niya ang mukha niyang lumapit sa kanyang amang mayaman. Wala siyang pagpipilian kaya lumapit na siya dito. Ayaw niyang humingi ng tulong kay Laya ngunit nasimot na talaga lahat ng ipon niya. Kahit 24/7 siyang mamasada, hindi siya agad makakaipon ng pampaopera ni Mang Fermin. Sa wakas ba'y naisip mo rin kailangan mo ko? Tanong ng ama ni Tristan sa kanya. Naikuyom ni Tristan ng mga kamao. Manghiram lang ako ng pera. Ibabalik ko rin. Masama lang talaga ang lagay ni Chong Fermin kaya lumapit na ako sa'yo. Ako ang sasagot sa hospital bills ni Fermin, pero sa isang kondisyon. Imbes ay sagot ng kanyang ama. Napangisi si Tristan. Hindi makapaniwala sa sinabi ng ama. Minsan na lang siya lumapit dito ay may kondisyon pa to. Ano yun?
Meron kaming subsidiary na malapit ng mag-file ng bankruptcy. Balita ko ay nag-aaral ka ng business administration. Buhayin mo ang negosyo na yun at kapag nagawa mo, sa'yo na yun. At transfer the ownership to your name. Hindi mo yun kailangan gawin. Yun ang desisyon ko para ipagamot ko sa Fermin. Kailangan ba talaga may kapalit ng pagtulong mo sa sarili mo, anak? Para sa iyo rin yun, Tristan. Hindi sa hindi kita mahal, anak. Pero darating ang araw na magiging negosyante ka rin. Kaya hinahamon kita na ibangon muli ang naghihingal ng negosyo na sinabi ko. Hindi pa ako nakakagraduate. Hindi ko alam kung I don't need excuses, Tristan. Putol ng ama niya sa kanyang sinasabi. Napaisip si Tristan. Marahil ay tsansa niya na yon para iangat ang sarili. Kapag nagtagumpay siya ay meron na siyang maipagmamalaki. Gusto niyang ipakita sa ama ni Laya na hindi siya magiging liability kay Laya kahit kailan. Kaya naman tinanggap niya ang hamon ng kanyang ama. At habang nasa proseso siya ng pagpapalago ng sarili, ay nagpaalam na muna siya kay Laya sa pamamagitan ng isang sulat. Sa puntong yon, hindi siya ang lalaking deserve nito. Kapag deserve na kita, babalik ako, Laya. Sorry kung hindi ko pa kayang tuparin ang pangako ko. Anya sa isip habang ini-imagine ang itsura ng babaeng mahal niya. Kung hindi siya magsasakripisyo ngayon, hindi siya magiging karapat-dapat para kay Laya. 2 years later. Patuloy lang sa pagtipa si Laya sa kanyang laptop. Lunch break niya at ayaw niyang kumain sa loob ng opisina, kaya lumabas siya. Ngunit wala rin. Binuksan pa rin niya ang laptop para magtrabaho habang kumakain. Sa nakalipas na 2 taon ay trumiple yata ang pagiging workaholic niya. Yun ang naging defense mechanism niya sa pag-iwan sa kanya ni Tristan. Ayaw niya itong hintayin. Ayaw niya ring umiyak na lang ng umiyak. Sa awa ng Diyos, nakamove on din siya makalipas ang 6 na buwan. Ang sakit ay napalitan ng galit. Wag na wag lang talaga magpapakita sa kanya si Tristan. Hindi biro ang pinagdaanan niyang sakit nang bigla siyang iwan nito sa ere. Kung ano-ano ang naiisip niyang kulang sa kanya at nagawa siyang iwan nito. Ang dami niyang tanong pero hindi naman yun masasagot ng lalaking yun. Dahil talagang nag-disappear na ito ng tuluyan. Mabubusog ka ba riyan? Tanong ng isang tinig. Pamilyar ang tinig ngunit hindi niya yun pinansin. Baka hindi naman siyang kausap. Ngunit nagulat siya nang may maupo sa bakanting upuan sa tapat niya. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya nang makilala ito. Hindi bakante ang upuan na yan, anya sa lalaki. Ang kapal ng mukha nitong magpakita makalipas ang 2 taon na parang walang nangyari. Wala namang nakaupo ah. Hindi yan bakante, pagmamatigas niya. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Tristan sa kanya. Hindi. Please? Sarkastikong humiti si Laya. Please? Mabutit nagtatanong ka na ngayon, no? Dati kasi bigla ka na lang nagdedesisyon ng hindi man lang ako kinokonsulta. Umaalis ka lang kapag gusto mong umalis. Laya, bakit? Mag-a-apologize ka? Mag-a-explain? Sorry, you're 2 years late. Anya, saka itiniklop ang laptop at naghandang umalis sa cafe. Anong karapatan nitong magpakita na naman sa kanya kung kailang nakamove on na siya? Imbes na bumalik sa opisina ay umuwi siya sa bahay. Sinalubong siya ni Nini na naging cook na roon 1 taon nang nakakaraan. Oh, bakit parang bad trip ka? Tanong ni Nini sa kanya. Umiling si Laya. Hindi. Hindi. Halos mag-isang linya na nga lang yung kilay mo. Sige na, sabihin mo na kung anong nangyari. Pangungulit nito sa kanya. He's back. Nanlaki ang mga mata ni Nini. Si Tristan? Sino pa ba? Ang kapal ng mukha niyang magpakita pa sa akin pagkatapos niya akong iwan. Anong sabi sa'yo? Hindi ko kinausap. Wala na rin naman kaming dapat pang pag-usapan eh. Iniwan niya ako. Tapos. Sana pinakinggan mo rin, Laya. Bakit pa? Magpapakasal na rin naman ako. Itutuloy mo talaga? Nakangiwing tanong ni Nini sa kanya. Para naman to sa negosyo eh. Nakaset na ang kasal namin ni Dino. Wala nang makakapigil doon, kahit si Tristan pa. Magpapakasal ka dahil sa negosyo? Ayaw mo bang magpakasal sa lalaking mahal mo, Laya? Wala naman akong mahal, so it doesn't matter to me. Ang mapalago ang kumpanya, yun ang nagmamatter sa akin. Pinal na sabi ni Laya. 6 na buwan nang nakalilipas nang magkasundo ang daddy niya at ang pamilya ni Dino na ipakasal sila.
Maganda ang magiging outcome niyon sa mga negosyo nila. Kaya naisip ni Laya na bakit hindi. Isa pa, mabait naman si Dino. Nag-date muna sila bago sinet ang araw ng kasal at napagtanto niyang hindi nga masamang ideya ang maging asawa niya ito. Bahala ka. Mayaman ka nga at malago ang negosyo mo. Hindi ka naman masaya at hindi mo mahal ang asawa mo. Sabi pa ni Mimi. Nagsalita ang may jowa. Supla niya sa kaibigan. Sinasabi ko lang na mas masarap siguro magpakasal kung mahal mo yung Dino. Hindi umimik si Malaya. Nagpaalam na lamang siya kay Mimi na magpapahinga muna. Pagsapit ng Lunes ay may pinuntahan si Malaya na event sa Cavite. Ngunit nang nasa highway na siya ay biglang nasira ang kanyang sasakyan. Tawag siya ng tawag sa mag-aayos ng kotse pero hindi naman sumasagot. Pati si Ruben ay tinawagan na niya at ang sabi ay tatawagan na lang siya nito kapag may natawagan na itong pwedeng mag-ayos o magtuto ng sasakyan niya. Ano ba naman? Inis na tanong ni Laya sabay hampas sa manibela. Hindi na alam ni Laya kung ilang mura na ang lumabas sa kanyang bibig. Lumabas siya mula sa sasakyan, saka sinipat ang oras na suot na relo. Malilate na ako. Siya ang nagpa-organisa ng event na yon, kaya nakakahiyang siya pa ang late. Sa lahat naman ng oras ngayon pa. Anya saka hinampas ang gilid ng kanyang kotse. Hindi yan maaayos kung hahampasin mo lang. Anang isang tingin. Si Tristan yun. Na naman. Bakit ba ito pakalat-kalat? Inihinto ni Tristan ang kotse nito sa unahan ng kanyang sasakyan, saka bumaba. Anong problema? Tanong ni Tristan sa kanya. I don't need your help. Inis na sagot niya rito. Makita lang talaga niya ito ay kumukulo na ang dugo niya. I have tools. Imbes ay tugon ng lalaki. Parang wala itong pakialam sa sinasabi niya. Sa bagay, palagi naman itong walang pakialam sa nararamdaman niya. I don't care. Umalis ka na. May tinawagan na ako para magtow ng sasakyan ko. Gagawin ko na nga para hindi mo na kailangang iputow. Hindi na kailangan. Alis na. Giit niya. Hindi na kailangan? O hindi mo lang talaga alam kung anong problema ng sasakyan mo? Parang gustong manlaki ng butas ng ilong ni Laya sa sinabi nito. Pero ganoon pa man ay totoo yun. Hindi niya alam kung ano ang problema. Wala naman siyang alam sa sasakyan. Ano? I-check ko ba? Parang nangingiti pang tanong ng buwisit na lalaki. Do whatever you want. Nakaingos pa rin niyang tugon para hindi masyadong mapahiya. Hinayaan niyang magbutingting si Tristan. Hindi pa rin kasi sumasagot ang mekaniko niya. Patay talaga sa kanya ang mekaniko na yon pag uwi niya. Fuel pump relay ang problema. Hindi mo rito kailangang ipato. Ang alam ko, may pang-replace ako. Sandali lang. Sabi sa kanya ni Tristan matapos nitong i-check up ang kotse niya. Hindi nga nagtagal ay maayos na ang kanyang sasakyan. How much do I need to pay you? Tanong niya pagkatapos. Mataray pa rin ang tono niya. Hindi na kailangan. Siguro dinner na lang. Pwede? No. Matigas niyang tanggi. Pagkatapos kong ayusin ang sasakyan mo? Dinner lang eh. Hindi naman ako mahal pakainin. Okay lang sa akin ang karinderya. Nangahaba ang usong bulong ni Tristan. Fine. Dinner kung dinner. Pero pagbalik ko na sa Maynila dahil may event akong pupuntahan ngayon. Saan? Tanong ni Tristan. You don't have to know. Nakataas ang isang kilay niyang tugon. Sabay talikod at sakay sa kotse niya. Mabuti na lang at ilang minuto lang na late si Laya sa event. Mamimigay siya ng e-jeepney sa mga jeepney driver sa Tanza. Kasama niya sa pamimigay ang ilan pang malalaking kumpanya ng e-jeepney. Sa totoo lang ay hindi yun bigay. Parang rent-to-own ng mga units na ipamamahagi nila para mapalitan ng mga lumang jeepneys doon. Namuhunan silang may mga kakayanan para mapagaan ang pagpapalit ng mga jeepneys ng mga drivers. Hindi naman kasi talaga kakayanin ng mga ito ang bumili agad ng bago dahil milyon ang presyo niyon. Napangiti si Laya nang makita ang masasayang mukha ng mga drivers. Wala kasing binayarang down payment ang mga to. Pagkatapos ng pamamahagi ng mga units, ay may seminar sa paggamit ng e-jeep. At nagulat si Laya nang malaman na kasali si Tristan sa mga speaker ng araw na yon. Sobra-sobra naman yatang coincidence to. Ani sa sarili habang pinapanood si Tristan na nagsasalita sa unahan. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki ay parang may isang parte niya ang nangungulila rito. Kaya naman tumalikod na siya. Iniisip niya kung babalik na siya sa Maynila
Ngunit nakakahiya naman dahil event niya yon. Just be professional, Laya. Ani sa sarili bago nagtungo sa parking lot para manigarilyo. May after party pagkatapos ng event na yon para sa lahat ng sponsors at speakers. May isang staff pa nga na lumapit sa kanya para ipaalala yon. Gusto po ba ninyong mauna sa hotel? Tanong ng babaeng staff sa kanya. May nakareserve na rin pong room doon para sa inyo. Yes, mauuna na ako ron. Wala po ba kayong driver? Tila nagtataka pang tanong ng staff. Wala. Anyas, kangumiti. Hindi siya sanay ng may driver kahit noon pa man. Kahit pilitin pa siya ng daddy niya. Isang masaganang after party ang naganap kinagabihan. Hindi na ininda ni Laya ang pagod dahil naging makabuluhan ang araw na yon. Matapos ang maiksi niyang speech ng pasasalamat, ay sinabihan na niya ang lahat na i-enjoy ang gabi. Huwag mong sabihin ang dinner na to ang bayad mo sa paggawa ko ng kotse mo. Nagulat si Laya nang biglang lumapit sa kanya si Tristan pag upo niya sa kanyang mesa. I'm not that cheap. Huwag ka mag-alala, magpapareserve ako sa mamahaling restaurant bukas na bukas din. Ako na lang ang magpapareserve. I know a good place. Suwestyon ni Tristan. Kung saan ka masaya? Bali walang tugon ni Laya saka nagpaalam. Dumiretso na siya sa kanyang silid. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang tinatakasan niya. Si Tristan? O ang kabang nararamdaman niya tuwing malapit sila sa isa't isa. Kinabukasan ay tinupad nga niya ang pangako kay Tristan. Kahit ayaw niya itong makita, may isa siyang salita. Seryoso ka ba? Tanong ni Laya kay Tristan nang dalhin siya nito sa karinderya kung saan nila inamin ang damdamin sa isa't isa. O bakit? Parang natatawa pang tanong ni Tristan. Magpapareserve ako sa mamahaling restaurant, diba? Pinigil-pigil mo katapos dito lang pala tayo pupunta. Ano namang masama sa lugar na to? Memorable sa akin ang lugar na to. Sa atin. Sa'yo lang, nandadamay ka pa. Ingos niya. Hindi niya aaminin na parang maiiyak siya nang pinarada ni Tristan ng sasakyan sa harap ng karinderya na yon. Hindi niya aaminin na napakaraming alaala ang biglang nanumbalik na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Tristan nang may maupuan na silang bakanteng mesa. Oy Tristan, aba na may mas gwapo ka na ngayon. Bati ng isang staff ng karinderya kay Tristan. Ngayon ka na lang ulit nakadalaw rito simula nang umalis kayo sa compound. Opo Kumusta po Aling Ising? Nakangiting bati lang ni Tristan sa ginang. Ganun pa rin, pobre pa rin. Sagot ng ginang sabay tawa. Ikaw ay mukhang hindi na pobre Ang tiyong at tiyang mo, kumusta? Okay lang po sila. Sa probinsya na sila nakatira. Magalang na sagot ni Tristan. Mabuti naman kung ganon. Si Elena ba ay nagsusugal pa? Ngumiti si Tristan. Sa awa ng Diyos ay hindi na po Aling Ising. Ay mabuti naman kung ganon. Ani Aling Ising. Teka, hindi ba't ito ang nobya mo? Mabuti naman at kayo pa rin hanggang ngayon. Wala sa kanila ni Tristan ang nakapag-react. Minabuti na lang nilang umorder para hindi na makapag-follow-up question si Aling Ising. Habang kumakain ay wala pa rin silang imikan. Hindi alam ni Laya kung magtatanong ba siya. Yung mga gusto niyang itanong dito at isumbat, tila ba nawala na. At oo, curious siyang malaman kung ano ang nangyari kay Tristan sa loob ng 2 taong bigla itong nawala. Ngunit ayaw lumabas ng tanong mula sa kanyang mga labi. Walang nagbago rito, no? Sabi ni Tristan pagkatapos nilang kumain. Lumingon si Laya sa paligid. Mas matao na ngayon. Galit ka pa ba sa akin, Laya? Bigla ay tanong ni Tristan. Hindi na paghandaan ni Laya ang tanong kaya natigilan siya. I have moved on. Sabi niya kapagawan. And it's unfair of you to just barge into my life again. Umalis ka nang hindi nagpapaalam ng personal, tapos ibabalik ka ng ganun na lang na parang walang nangyari? Na parang hindi 2 taon ang lumipas? Bago pa makapagsalita si Tristan ay tumayo na si Laya. Hindi pa yata siya handa na marinig ang paliwanag nito. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Mauna na ako. Ihahatid na kita. Ani Tristan. Hinayaan niya ito ngunit pumikit siya sa buong biyahe para hindi na siya kausapin nito. Makalipas ang ilang linggo ay umattend si Laya sa isang business conference at muli ay nakita niya roon si Tristan. Negosyante na rin pala ang loko. Base sa mga bulong-bulungan ay nagmamay-ari ito ng isang automotive company.
Papalugin na raw ang kumpanya ng saluhin nito at nagawa nitong makabawi sa loob lang ng 1 taon. Hindi nagko-komento si Laya sa bulungan ng mga businesswoman sa kanyang tabi. Nakikinig lang siya ng simple. Kunwari ay hindi siya interesado. Single pa ba siya? Tanong ng isang babae sa main source ng chismis. Oo raw. Parang kinikilig pang sagot nito. Naging speaker din si Tristan sa conference. At doon niya nalaman na sa tunay pala nitong ama ang business na hawak nito ngayon. Palubog noong nakuha nito at ipinangako nitong mapapasa kanya ang kumpanya kapag nakabawi. Doon niya rin nalaman na abala na si Tristan sa pagbuhay ng kumpanya bago pa ito nakagraduate. Kaya naman pala hindi man lang siya naisip na tawagan kahit isang beses. Masyado pala itong abala. Pagkatapos ng conference ay agad na ring tumayo si Laya. Papunta na siya sa parking nang marinig niyang tinawag siya ni Tristan. What? Pagsusungit niya sa lalaki. Gusto mo bang mag-dinner? Gusto ko, pero hindi ko ang gusto kong kasama. Anya habang nakataas ang isang kilay. Sorry pero hinihintay na ako ng fiancé ko. Sa totoo lang ay wala naman talagang naghihintay sa kanya kundi si Nini lang. Dahil yata narinig ni Tristan na may fiancé na siya, ay hindi na ito nagpumilit pa. Pero bakit may isang parte niya ang naghihintay na habulin siya nito? Huwag kang tanga, Malaya. Paalala niya sa sarili bago sumakay sa kotse. Hindi na rin siya lumingon pa. Pagdating niya sa bahay ay nagulat siyang naroon si Dino. Wala silang usapan kaya nagtataka siya. Napadalaw ka? Bati niya sa lalaki. May dinaluhan akong kasal. Malapit lang dito kaya dumaan na rin ako para makumusta. Aalis na nga rin sana ako nung nalaman kong wala ka eh. Mabuti't dumating ka bago ako umalis. Niyaya na niyang maghapunan ng fiancé. Para kay Laya ay masarap kausap si Dino. Gentleman ito at magaling na tagapakinig. Ibang-iba ito sa first impression niya kay Tristan. Kay Dino, chill lang. Hindi siya kinakabahan o ano. Is that a good thing? Tanong niya sa sarili. Hinahanap niya ang kaba at excitement, o kung minsan ay pagkulo ng dugo tulad ng naramdaman niya noon kay Tristan. Tristan na naman, bakit pa kasi biglang nagpakita na naman ng buwisit na lalaking yun sa buhay niya? Okay nang lahat, okay na siya. Napaka-unfair nito. Are you okay? Tanong ni Dino sa kanya. Ha? Sabi ko, kamusta yung conference? Nakangiting sabi ni Dino. Okay naman. Hindi na natuloy pa ang sinasabi niya dahil nakarinig siya ng komosyon sa labas. Tumayo sila ni Dino at nagtanong sa mga kasambahay kung ano ang nangyayari. May nagpipilit po kasing makapasok dito para makausap kayo, ma'am. Sabi ng isang kasambahay. Sino? Kinakabahan niyang tanong. Tristan daw po. Nagtatakang tiningnan siya ni Dino. Sandali ha. Paalam niya kay Dino bago lumabas. Paglabas ay sinabihan niya ang mga guards na hayaan na si Tristan at kakausapin niya ito. What the hell is this? Galit na tanong niya kay Tristan. Gusto ko lang makausap ka, Laya. Ani Tristan. Gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ko noon. Alam kong mali na bigla na lang iwan ka. I was battling with myself. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ako bagay sa mundo mo. Noon naman dumating ang tatay ko para i-offer sa akin ng challenge na i-revive ang isa sa mga negosyo niya. Naisip kong gusto kong makahabol man lang sa status mo. Hindi man pumantay, ay hindi naman maging ilang na ipakilala mo ako sa ibang tao. Yan ang problema sa'yo, Tristan. Palagi mong iniisip ang sasabihin ng ibang tao. Mas importante pa nga yun sa'yo kaysa sa nararamdaman ko eh. Para maibus mo yung ego mo, iniwan mo ko. At sorry, pero late na paliwanag mo. Naka-move on ako. Ikakasal na ako sa iba. Alam ko. Maya-maya ay sabi ni Tristan. Bagsak ang balikat nito. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad sa'yo. At gusto ko lang malaman mo na sinubukan kong gawin ang lahat para maging bagay sa'yo. At kahit hindi man tayo sa dulo, gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita. At hindi na yata yun magbabago. Mula ngayon na hindi na kita guguluhin pa, Laya. Pasensya na kung nanggulo ako. Pasensya na kung nasisira akong araw mo sa tuwing makikita ako. Pasensya na kung hindi ko natupad ang pangako ko noon. Tandaan mo na mahal kita. Hangad ko na maging masaya ka sa piling na magiging asawa mo. Nang tumalikod na si Tristan ay tumalikod na rin si Laya at saka tahimik na umiyak.
He sounded so sincere. Muntik niya itong pigilan dahil sa mga sinabi nito. Pero huli na ang lahat. Siya ang magiging walang paninindigan kung sasabihin niya kay Tristan na mahal pa rin niya ito. Bago siya pumasok sa loob ng bahay ay siniguro niyang wala ng luha sa kanyang mga mata. Nakangiting nilapitan niya si Dino. Pasensya ka na. Who's that? Imbes ay tanong nito. My ex. Anya. Gusto mong ikwento sa akin? Parang hindi magandang tingnan na ikwento ko siya sa'yo. Anya sa kapilit ng umiti. Makikinig ako, Laya. Dahil kailangan talaga niya ng kausap ng sandaling yon, ay nahuli na lang niya ang sariling nagkukwento kay Dino. Pinigilan lang niya ang maging emosyonal dahil nakakahiya rito. Mahal mo pa siya, no? Ani Dino nang matapos siyang magkwento. Umiling si Laya ngunit hindi siya makatingin ng diretsyo sa mata ni Dino. Kitang-kita sa mga mata mo ang totoong sagot, Laya. Ani Dino na binigyan pa siya ng nakakaintinding ngiti. Huwag mo akong alalahanin. I'm not your fiancé because you love me. Malinaw sa ating dalawa na negosyo ang dahilan na pagpapakasal natin. I'm sorry, Dino. But don't worry, hindi ako magbaback out sa kasal natin. I won't let this feeling hinder our... Come on, Laya. Bumalik na ang pag-ibig na ayaw mo mang aminin ay hinihintay mo. Huwag mo nang sayangin at pakawalan dahil sa akin. Alam kong iniisip mo ako, ang kapakanan ko at ng mga negosyo natin. Pero kung akong tatanungin mo, dapat mong unahin ang kaligayahan mo. Ayoko rin namang matrap ka sa kasal natin na may ibang laman ng puso mo. Naiisip ko kasi na matututunan din nating dalawa na mahalin ng isa't isa. Pero paano yun mangyayari kung may mahal kang iba, di ba? So, Laya, sundin mo ang puso mo. Magpunta ka kung saan ka sasaya. Hindi na malaya ni Laya na umiiyak na siya. Dumating din doon ang daddy niya. Nabalitaan daw nito ang nangyari. At tulad ni Dino, yun din ang ipinayo nito sa kanya. Kaya kahit gabi na at hindi siya sigurado kung maaabutan niya sa bahay si Tristan, ay pinuntahan niya ito. Ibinigay sa kanya ni Minnie ang address ni Tristan. Hindi na niya naitanong sa babae kung paano nito nalaman yun. Ang focus na lang niya ay puntahan ng lalaki. May hawak pang bote ng beer si Tristan nang bagbuksan siya ng pinto. Mag-usap tayo ulit. Ani Laya sa lalaki. Pinatuloy siya ni Tristan sa loob ng bahay nito. Bakit napasugod ka, Laya? Sana tinawagan mo na lang ako. Pwede naman ako magpunta sa'yo. Ang sabi nilang lahat sa akin, sundin ko ang puso ko at puntahan ko ang kaligayahan ko. Yun ang dahilan kung bakit ako napasugod dito. Mukhang nagulat si Tristan. Tama ba ang intindi ko sa sinasabi mo? Oo. Ani Laya saka tumango. Pero last chance na to Kapag iniwan mo na naman ako, wala ka na talagang babalikan, Tristan. Hinding-hindi na ako aalis. Pangako ni Tristan. Wala kang kailangan patunayan, Tristan. Para sa akin sapat ka. Alam mo yan. Laya, alam ko yun. Pero gusto kong patunayan sa daddy mo na kaya kong maging mabuting ama at asawa. Na kaya kong mag-provide. Na hindi ako aasa sa'yo. Pwedeng hindi mo naiintindihan dahil babae kang may magandang karera. Pero bilang lalaki, kailangan kong patunayan na kaya kitang buhayin. Na kaya kong ibigay lahat ng gusto mo kahit may trabaho ka man o wala. Naiintindihan ko na. Anya rito. Pinaliwanag din sa akin ni Daddy kung saan ka nanggaling. Ang akin lang naman, pwede mo namang gawin ang gusto mo. Patunayan ng sarili mo nang hindi ako iniiwan. That's my biggest mistake, Laya. Noong mga panahong yun, hiyang-hiya rin ako sa ginawa ni siyang Elena. Kalimutan mo na sana yun. Kamusta pala sila ni Mang Fermin? Okay naman sila. May sarili na silang bahay sa probinsya. Sa wakas, nagbago na si Chang. Hindi na nagsusugal. May konting taniman sila na libangan doon. Mabuti naman. Dalawin natin sila kapag hindi ka busy, Laya. Tumango si Laya. Teka, ang fiancé mo. Nag-usap na kami ni Dino. Isa siya sa nagtulak sa akin na magpunta sa'yo. Negosyo ang dahilan na muntik na namin pagpapakasal. He let me go. Dapat ko pala siyang pasalamatan. Yeah, you should. Ang ibig mong sabihin nito, pinapatawad mo na ako at tayo na ulit? Nakangiting tanong ni Tristan sa kanya. Oo, pero sabi ko nga kapag iniwan mo ako ulit, huwag ka na talagang babalik. Naiintindihan mo? Tumango si Tristan. Let's get married. Kailan? Asap. Bakit ka nagmamadali?
Tanong ni Laya sa lalaki. Para makabawi sa lahat ng taon na hindi tayo magkasama. Kasalanan mo naman yun, Tristan. Nangako kang hindi ako iiwan pero iniwan mo pa rin ako. Kaya nga babawi na ako. Sige, kausapin mo na ang daddy ko kung gusto mo na talaga akong pakasalan. Ikaw muna ang tatanungin ko kung gusto mo ba magpakasal sa akin. Kasi pag gusto mo, kahit ayaw ng daddy mo, itatanan talaga kita. Natawa si Laya. Gusto ko. Pupuntahan ba naman kita kung hindi, di ba? At nang gabi rin yun ay nagtungo sila kay Don Diego Trinidad para sabihin ang kagustuhan nilang magpakasal sa lalong madaling panahon. Wala namang naging pagtutol ang Don sa gusto nila. Hindi naniniwala si Laya sa second chances. Ngunit para kay Tristan, handa siyang itapon ang kanyang paniniwala. Kakapit siya sa isipin na hindi masamang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa taong deserving. Isa pa, deserve niya rin ang maging masaya sa piling ng taong mahal niya. Nang sumunod na taon ay kinasal din sina Tristan at Laya. 3 buwan lang pagkatapos ng kasal ay biniyayaan na sila ng isang napakagandang anghel na pinangalanan nilang Miracle. Ang sabi kasi ng OB-GYN, bago sila magpakasal ay mahihirapan ng magkaanak si Laya dahil sa isang fertility problem. Ngunit ilang buwan lang ay nabuo si Miracle. Pinatunayan din ni Tristan ang pangako noon na magiging mabuting ama ito at hinding-hindi na muling iiwan ang mahal sa hirap at ginhawa. Wala nang mahihiling pa si Laya. She had everything she wished for and more. Hindi sinayang ni Tristan ang second chance na ibinigay niya rito. Imbes ay pinapakita pa nito araw-araw na walang nagbabago, kundi mas lalo pa siya nitong minamahal. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.